Kaya't nag-aral tayo hanggang sa dakong kabanal-banalan at ngayon ay papasok tayo sa... Pasensya na, nag-aral kami hanggang sa banal na lugar at ngayon ay papasok na kami sa kabanal-banalan. Kaya para makapasok sa dakong kabanal-banalan, may belo doon, tama ba? Ito ay isang belo na halos kapareho ng panloob na kurtina. May bordadong mga kirubin ito. At dapat ipaalala niyan sa iyo agad ang Genesis, Kabanata 3, mga talata 23 at 24, tama ba? Matapos palayasin si Adan mula sa hardin ng Eden, inilagay ang mga kirubin sa pasukan upang bantayan ang pasukan. Ang tabing papasok sa dakong kabanal-banalan ay may mga kerubin. Pagpasok mo, ang kaba ng tipan ay may 2 kerubin sa ibabaw nito. May mga kerubin sa lahat ng dako. At ito ay bilang hudyat sa mga tao ng Israel, papalapit na kayo sa presensya ng Diyos. Kaya naroon ang belo. Kailangan mong pumasok sa tabing upang makapasok sa banal na tinig. At alam na natin lahat ngayon dahil sa bagong tipan kung ano ang sinisimbolo ng belo na ito, tama ba? Ano ang sinisimbolo ng belo? Siguro hindi pa natin alam. Pumunta tayo sa Hebreo, Kabanata 10, versikulo 20. Sige, pwede ba tayo magbasa ng sabay? Handa na, simulan na. Ako'y ikaw, ang daan ng buhay na kanang inilaan para sa atin. Ang tabing niyan ay laman. Kaya anong belo nito? Ang laman ni Jesus, ang katawan ni Jesus. Nang punitin ang kanyang katawan sa krus, ang tabing sa templo ay napunit din mula itaas hanggang sa ibaba, at ang daan ay nabuksan patungo sa isang banal na lugar. Hindi na lang ako, pare, kundi ang lahat ng kanyang mga manong sampalataya ay maaari nang makapasok sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pangalan ni Hesus Kristo. At binuksan niya ang daan para sa atin sa pamamagitan ng pagpunit sa sarili niyang katawan. Kaya iyan ang tabing na naghihiwalay sa banal na lugar mula sa mga banal na otoridad. Ngayon, kapag nakapasok ka na sa loob, anong laman nito? Ang kaban ng tipan, tama ba? Yeah. Ang ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa arko ng tipan. Kaya ilipat ang pahina sa susunod na aralin. Panimula pa lang ang unang pahina. Kaya pumunta sa susunod na pahina kung saan makikita ang larawan ng arko. Kaya ganun ang itsura nito. Isa itong kahon. Sa madaling salita, may takip sa ibabaw, pero ang takip ay may 2 kerubin. Tama ba? At meron itong maliliit na lalagyan para sa mga pingga upang magamit ito ng mga pari sa pagbuhat nito. Hindi mo ito maaaring hawakan. Hinawakan mo, mamamatay ka. Natatandaan mo pa ba yung kwento ni Nabutsa at Ayu? Dinadala nila ito sa isang bagong kariton. Hinipo nila ito at sila ay namatay. Isa sa kanilang namatay. Anong ginawa nilang mali? Ang ganap na paggamit ng brasin. Well, hindi magagawa ang ganap na paggamit ng Brazil na drum. Oo. Wala rito ang mga libita at ang mga tanging makakagawa. Napakagaling nila. Hindi nila magagawa dahil hindi sila mula sa mga libitang kabalyero. Siya ay isang libita. Maaari sana siyang Levita. Hindi kami. Ang pamilya niya. Gawin ng kanilang makakaya. Mali sila nun. Hindi mahalaga. Ikaw dapat ang magdala nito. Hindi mo dapat isuot yan. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang kaban ng tipan ay dapat buhatin ng mga anak ni Kohat. Mula sa mga anak ni Levi, ang mga anak ni Kohat ang magpapasa nito sa kanilang mga balikat. Ang iba pang mga bagay na maaari mong ilagay sa mga cards, ang kaba ng tipan ay dapat pasanin sa mga balikat ng mga saserdote at mga anak ni Kohat na mula sa mga Levita. Paalam!
Hindi alam yon ng dalawang anak na ito ni Amina, sina Uza at Aya. Hindi nila binasa ang Biblia? Iyon ang problema, di ba? Hindi nila alam ang tuntunin ng Diyos. Ganito ang nais ng Diyos na paglingkuran siya. Sige, tingnan natin ang kaba ng tipan. Ito ay isang kahon na gawa sa kahoy na may sukat na 2.5 siko por 1.5 siko por 1.5 siko. Kaya ito ay 114 na sentimetro por 68.4 na sentimetro por 68.4 na sentimetro. Gawa ito sa anong uri ng kahoy? Kahoy na akasya. Malinaw naman, di ba? Iyan lang ang uri ng kahoy na naroon at ito ay nababalutan ng ginto. Ang akasya, Anong sinisimbolo ng kahoy? Ang pagkatao ni Hesukristo mula sa kalikasan ng taon. Ano ang sinisimbolo ng gintong nakabalot dito? Ang kabanalan ni Kristo. Ang kabanalan ni Kristo. Purong ginto yung, di ba? Purong ginto. Bakit sumisimbolo ang ginto sa kabanalan ni Kristo? Dahil ang ginto ay hindi nagbabago. Ang ginto ay hindi nagbabago. Sinasabi sa Ebreo Kabanata 13, versikulo 8, si Hesukristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen, di ba? Kaya ang kaba ng tipan, ang kahoy na Cajun, ang pagkatao ni Kristo, ang ginto, ang kabanalan ni Kristo. Anong nasa loob ng arka? Ang tatlong banal na bagay na nasa loob ng kaban. Ano yung mga ito? Ang baga ng mana, ang dalawang tapyas na bato ng patotoo, at pagkatapos ay ang tungkod ni Aaron na namulaklak. Tama? Kaya tingnan natin isa-isa ang mga bagay na yan. Ang unang bagay ay ang banga ng mana. Nang unang umulan ng mana sa ilang ng Sin na siyang ikapitong kampo, sinabi ng Diyos kina Moises at Aaron na kumuha ng isang banga nito at ilagay sa harap ng taguan ng patotoo. Anong testimonya? Ang patotoo, ang tawag sa dalawang talentong bato, dahil nakaukit dito ang patotoo. Tama ba? Kaya sinabi ng Diyos kay Aaron na mag-imbak ng mana, ilagay ito sa isang banga at ilagay ito sa loob ng arka sa harap mismo ng dalawang batong tanin. Kaya, ang banga ng mana, anong itinuturo nito sa atin? Bueno, tumutukoy ito kay Hesukristo na siyang tinapay na galing sa langit. Siya ang ating tinapay. At sinasabi sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya ang banga ng mana na ito ay itinago sa loob ng kaban ng tipan. Pero alam nyo ba ito mga kasama? Tingnan ng Exodo, Kabanata 16, mga talata 32 hanggang 34. Babasahin ko, Ani mo Moises, ito ang utos niya. Punuin mo ito ng isang omer. Iingatan nito sa buong panahon ng inyong mga salinlahe upang makita nila ang tinapay na aking ipinakain sa inyo sa ilang nang ilabas ko kayo sa lupain ng Ehipto. Sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ito ng isang homer na puno ng mana at ilagay mo ito sa harap ng Panginoon upang ingatan sa buong henerasyon ninyo. Gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises, ay gayong inilagay ni Aaron sa harap ng kaban ng patotoo upang itago. Sa pagbabasa mo pa lang ng English na version nito, hindi mo ito malalaman. Pero kung titingnan mo, parang nasa ilalim ng lupa ito. Alin ang salin sa Griego? Sinasabi ng Diyos kina Moises at Aaron na gawin ng dalawang bagay dito. Una, kumuha ka ng isang banga ng mana at ilagay ito sa kaban ng tipan. Ngunit iniutos din niya sa lahat ng mga Israelita na ang bawat pamilya ay dapat magkaroon ng isang banga ng mana sa kanilang mga tahanan upang itago sa loob ng maraming henerasyon. Inihayag ito ni Reverend Abraham Clark sa unang pagkakataon sa kanyang aklat dahil kung titingnan mo ang Griego, may dalawang magkaibang uri ng pandiwa na ginagamit dito.
Ang isa ay nasa anyong singular command. Kinakausap si Aaron, tama ba? Kumuha ka ng isang banga ng mana. At ang isa pa ay nasa anyong pangmaramihan na pangalawang panauhan na naguutos. Tulad mo, sa pangmaramihang kahulugan, hindi lang iisang tao, kundi lahat din kayo. Magkaroon kayo ng mana sa inyong mga tahanan upang maimbak ninyo ito nang sa gayon ay maipakita ninyo ito sa inyong mga inapo. Ito ang kinakain ng ating mga ninuno sa ilang. Kaya ang ibig sabihin niyan ay para sa atin, naangkop ito sa atin. Tayong bagong Israel, di ba? At iniutos sa atin ng Diyos na ang bawat isa sa inyo ay dapat magkaroon ng espiritual na mana sa inyong mga tahanan upang maipakita ninyo ito sa inyong mga anak. At yan ang salita ng Diyos. Yan si Yesu Kristo. Para mapakita mo, para sa mga susunod na henerasyon. Kasi kung nasa loob ito mang kaba ng tipan, hindi nila ito makikita, di ba? Walang sino man ang maaaring magsiyasat nito. Kapag binuksan mo, mamamatay ta, di ba? Kaya ang taning paraan para makita ito ng mga susunod na henerasyon ay kung itatago ninyo ito sa inyong mga tahanan. Pero alam mo kung ano ang kamangha-mangha? Anong nangyari sa mana nang itago mo ito magdamag? Dinala nito, di ba? Nasira na. Ngunit ginawa ito ng mana. Kamangha-mangha. Meron akong teoryong ito na ang mana na dapat nilang itago sa kaban ng tipan at ang mana na dapat nilang itago sa kanilang mga tahanan ay ang mana sa ika-anim na araw. Nung ika-anim na araw nang itinago nyo ito hanggang Sabat, hindi na bulok, di ba? Kaya ang teorya ko ay ang mana mula sa ika-anim na araw ang iniingatan nila sa loob ng maraming henerasyon. Okay? Kaya yan ang garapon ng mana. Ang pangalawang bagay na nasa loob ng kaban ng tipan ay ang dalawang tapyas na bato ng tipan. And so, ano sa tingin mo siya? Ano sa tingin ninyo ang hitsura ng mga tabletang may dalawang bako? Pasensya na. Kapag tiningnan mo online, kadalasang ganito ang hitsura, hindi ba? Sa palagay ko ay parang nakita ko na. Tama ba ang nakikita ko? Meron kasing nakasulat dyan na ganitong ganito. Alam mo kung bakit malairan? Kung titingnan mo ang laki, ang mga sukat ng kaban ng tipan, hindi ito magkakasya sa loob. Medyo mapapansin ang arko sa itaas. Kailangan ganito ang hitsura nito. Dalawang parisukat, di ba? Ang dalawang tapyas na bato ay halos parisukat, okay? Sa iyong handout, tingnan ang Exodo, Kabanata 32, talata 15. Narito ang isa pang katotohanang hindi mo pa alam. Sabay-sabay nating basahin ang Exodo 32, talata 15. Handa na? Simulan! At tumalikod si Moises at lumabas sa bundok, dala ang dalawang tapyas ng patotoo sa kanyang kamay. Ang mga tapyas na may nakasulat sa magkabilang panig. Ang mga ito ay nakasulat sa isang panig at sa kabila. Alam nyo ba yan? Nakasulat ba ito sa isang panig o sa dalawang panig? Magkabilang panid. Magkabilang panig. Pareho silang nagsusulat. Kaya paano ito hinati? 105 at 6 hanggang 10. Alam mo, ang 10 utos, may nakasulat na 10 utos, di ba? Kaya paano ito hinati? Bilang hanggang 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siyam, 10. Bakit? Dalawang beses na? Hindi, Unang bagay na imemensahe ko sa inyo, para sa Diyos, at ang susunod na 4 ay magiging isang mensahe para sa mga tao ng mundo. maganda. Pero ang unang 4 ay para sa Diyos at ang 5 hanggang 10 ay mga ugnayang tao sa kapwa-tao. Alam mo ba kung ano ang pinagsasabi na? Ang mga utos, 1 hanggang 4 ay tumatalakay sa ating relasyon sa Diyos.
Ang mga utos 5 hanggang 10 ay tumatalakay sa ating relasyon sa isa't isa. Magiging isa tayo. Kaya may 2 tapyas na bato, tama ba? At lahat ng mga ito ay nakasulat sa magkabilang panig. Ibig sabihin, may 4 na panig, di ba? Kaya ito ay parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o mga katulad niyan. Paano ito hinahati? 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, siyam. Ibig kong sabihin, hindi natin alam kung paano ito eksaktong hinati, pero masasabi ko ito sa'yo. Ang 2 tapes na bato ay mga kopya ng isa't isa. Ano? Anong 2 tapyas na bato? Kaya, ang 10 utos ay nakasulat sa isang tapyas na bato. Muli, ang 10 utos ay nakasulat sa pangalawang mga tapyas na bato. Mga kopya mga iyon. Bakit? Yun. Ano ang tawag sa mga salita ng 10 utos? Ang mga ito ay tinatawag ng mga salita ng tipan. Ang 10 utos ay tinatawag ng mga salita ng tipan. Anong isang tipan? Anong isang tipan? Kontrata yan, di ba ha? Kapag pumirma ka ng kontrata, may kopya ba? Iyi. Kaya kopya ang 2 ito. Ang mga ito ang kontrata ng tipan na ginawa ng Diyos sa Israel. Isa ay para sa Diyos, isa ay para sa Israel, para sa atin. Pero sabi ng Diyos, panghawakan mo. Kaya pareho silang inilagay sa loob ng kaba ng tipan. Ika ba? Na pareho sila. Siguro. Anong ibig mong sabihin? Yung 2 kobla? Sige. Hindi. Ngunit alam natin ito dahil ito ang dapat na maging tipan. Ito ang mga salita ng tipan. At nais ng Diyos na magkaroon ng 2 kopya roon. Isa para sa amin at isa para sa Kanya. At saka, ito yung 2 tapyas na bato na ginawa sa pangalawang pagkakataon, di ba? Natatandaan mo ba noong unang beses na bumaba si Moises? Gumagawa sila ng idolatriya gamit ang ginintuang guya. Kaya ano ang ginawa ni Moises? Sinira ang mga ipo. Bakit sila winasak ni Moises? Siya. Ay nagalit. Muli, ito isang tipan. Kontrata yan, di ba? Ano po ba ang mga nakasaad sa kontrata na ito? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag gagawa ng ibang Diyos-Diyosan o larawan ng ibang mga Diyos. Kaya nang gawin nila ang ginintuang guya, sinira nila ang kontrata. Kaya kung hindi binasag ni Moises ang 2 tapyas na bato, ano kaya ang nangyari? Mga Israelita? Kinailangan sana mamatay niya. Kaya't dahil sa awa ay sinira niya ang kontrata, ang mga tipan, ang 2 tapyas na bato upang iligtas ang mga Israelita. At pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Moises na bumalik. Sa pagkakataong ito, sinabihan ng Diyos si Moises na dalhin ang 2 tapyas na bato, tama ba? Tingnan ng Deuteronomio, Kabanata 10, mga bersikulo 1 at 2. Nung panahong yun, sinabi sa akin ng Panginoon, humugis ka para sa iyo ng 2 tapyas na bato na gaya ng mga nauna, at umakyat ka sa akin sa bundok at gumawa ka para sa iyo ng isang kaban na kahoy. Isusulat ko sa mga tapyas ang mga salita na nasa mga unang tapyas na iyong binasag, at ilalagay mo ang mga iyon sa kaban. Kaya sa pagkakataong ito, sinabi ng Diyos kay Moises na gupitin ang mga tapyas at ilabas ito, at saka isusulat ng Diyos dito.
Kaya ang dalawang tapyas na batong ito ng tipan na may nakaukit na mga salita ng tipan, ano ang itinuturo nito sa atin ngayon? Jeremías Kapitulo 31, versikulo 33. Jeremías, Kabanata 31, versikulo 33. Sinasabi nito, kaya si Jeremías 31 ay nagsasalita tungkol sa bagong tipan. Tama ba? Sa versikulo 31, sinasabi nito, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel. At pagkatapos ay sinasabi sa talata 33, ito ang pipa na aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko ang aking kautusan sa kanilang isipan. At isusulat ko ito sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya sa lumang tipan na siyang tipan ng Senida, ano ang ginawa ng Diyos? Isinulat ng Diyos ang kanyang batas sa mga tapyas na bato. Ngulit sa bagong tipan, ano ang pangako ng Diyos? Na isusulat niya ang kanyang kautusan sa ating mga puso? Isusulat niya ang kanyang kautusan sa ating puso. Kaya ang dalawang tapyas na bato na may mga salita ng tipan ay natuturo sa atin at naglalarawan sa mga tao ng bagong tipan sa mga huling panahon. Itakot ako yan. Kung magtitiwala tayo sa pangako ng Diyos, sa pangakong ito rito mismo, kung maniniwala tayo roon, mangyayari ito. Ibig sabihin, iuukit niya ang kanyang mga salita sa ating mga puso. Ang ibig sabihin niyan ay, mapapanatili natin ang mga salitang yan sa ating buhay. Ang batong may nakaukit, maaari mo bang burahin ang mga salitang yan? Hindi, permanente naman yan, di ba? So ibig sabihin, hindi ito maaaring burahin, hindi ito maaaring tanggalin. Ang habang buhay na sila. At iyan ay tumutukoy sa araw sa mga huling panahon kung kailan ang salita ng Diyos ay isusulat sa kanilang mga puso ng mga tao ng bagong tipan. Babaguhin ito ang kanilang mga puso. Babaguhin ito ang kanilang mga buhay. Yan ang ebanghelyo ni Kristo. Yan ang salita ng kasaysayan ng pagtubos. At iyon ang magpapabago sa ating mga puso. Hindi iyon nagawa ng batas sa lumang tipan, ngunit kayang gawin iyon ng ebanghelyo. Binabago nito ang ating mga puso. Amen? Amen. Balikan din natin ang 2 Korinto 3, mga bersikulo 2 at 3. 2 Korinto 3, mga bersikulo 2 at 3. Sige, sabay-sabay nating basahin lahat ha. Handa na? Simulan. Kayo ang aming sulat na nakasulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Maliwanag, kayo ang sulat ni Kristo na aming pinaglingkuran, hindi isinulat sa pangalan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng buhay na Diyos, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng laman, sa makatuwid nga ng puso. Amen. Keep mo? Kaya ang dalawang tapyas na bato ay naglalarawan ng mga pusong nabago ng mga tao ng bagong tipan. At ang ikatlong banal na bagay sa loob ng kaban ay ang tungkod ni Aaron na namulaklak. Kaya alam na natin ang kwentong ito, di ba? Nagrebelde sina Korah at ang kanyang pangkat laban kina Moises at Aaron. At sabi nila, hindi lang kayo ang mga pinagpakitaan ng Diyos at binigyan ng Diyos ng pahayag. Tama ba? Nakikipag-usap din tayo sa Diyos. Ano ba? Nagpapa-espesyal sa'yo, di ba? Kaya ang paghihimagsik na ito ni Korah ay naglalarawan ng paghihimagsik ng mga Israelita laban kay Hesukristo. Si Jesus ang nag-iisang anak ng Diyos na isinugo ng Diyos. Siya lang ang mag-iisa. Kung ano ang sinabi ng lahat ng mga pinuno ng relihiyon sa Israel, tayo rin ay isinugo ng Diyos. Nakikipag-usap din tayo sa Diyos. Ang Diyos ay nakikipag-usap din sa atin.
Pero hindi yung totoo, di ba? Nagsisinungaling sila. At sila'y nagrebelde laban sa isinugong Kristo Jesus. Kaya upang ipakita bilang isang tanda, upang ihayag na si Aaron ang pinili ng Diyos. Anong sinabi ng Diyos na gawin nila? Sinabihan niya ang bawat isa sa kanila na ang kanyang tungkod, ang pamalo, tama ba? Ayun, pamalo. 12 sila, kiba? Isa mula sa bawat tribo. At dinala nilang lahat ito at inilagay sa harap ng patotoo. At ang tungkod ni Aaron, ang tanging tungkod na namukadkad. Tama? Tingnan ang mga numero, Kabanata 17, talata 8. Kinabukasan, pumasok si Moises sa tulda ng patotoo. At narito, ang tungkod ni Aaron para sa sambahayan ni Levi ay sumibol, umusbong, namulaklak, at namunga ng mga hinog na pagkain. Hindi lang ito basta tumubo. Ano ang ginawa nito? Nagbunga ito. Ang piraso ng kahoy na ito, ang patpat na ito na pinutol, ay nagbunga. Kaya ano ang itinuturo sa atin ng tungkod ni Aaron na umusbong? Ang tungkod ni Aaron ay tumutukoy sa muling pagkabuhay ni Hesukristo at sa pandaigdigang paglawak ng Ebanghelyo ni Kristo. Patay na piraso ng kahoy ang tungkod na yan, tama ba? Ito ay pinutol. Isa itong patay na piraso ng kahoy at may mga bunga ito. Kaya't ipinahihiwatig nito ang muling pagkabuhay ni Jesus. Namatay si Jesus at inakala ng lahat, yehey, nanalo tayo! Pinatay namin siya. Pero bumangon sa muli, di ba? At ang katotohanang nagbunga ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa pandaigdigang paglawak ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang Ebanghelyo ni Kristo na nagpapahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo ay mamumunga ng mga bunga sa buong mundo. Ang palabas, kaya iyan ang tatlong banal na bagay na nasa loob ng kaban ng tipan. Sa ikalawang kawikaan, binabanggit na sa Kabanatang 5, talata 10, sinasabi nito na iisa lamang ang Diyos-Diyosan. Oo, napakagaling. Dumako tayo sa Hebreo, Kabanata 9, talata 3 at 4. Sinasabi sa Hebreo 9, versikulo 4 na may isang gintong dambana ng kamangyan at ang kaba ng tipan na nababalutan ng ginto sa lahat ng panig na siyang kinaroroon ng isang gintong sisidlan na may lamang mana at ang tungkod ni Aaron na namulaklak at ang mga tapyas ng tipan. Kaya, sa tingin ko, ito ang nangyari. Ito ang ating pinaghihinalaan na orihinal na ang kaba ng tipan ay naglalaman ng 3 bagay. Ang 2 tapyas na bato, ang banga ng mana, tatang tungkod ni Aaron na namulaklak. Sa oras na pumunta ka sa mga alibuhang ama, pagkatapos mawasak ang templo ni Solomon, marahil ay binuksan ito ng mga taga-Babilonya. Ngunit ng panahon iyon, 2 tapyas na bato na lamang ang nasa loob nito. Ngunit, nung una itong ibinigay ng Diyos sa mga Israelita, mayroong itong 3 bagay na ito sa loob ng lupa. At ang 3 bagay na ito ay pawang tumutukoy kay Hesukristo. Ang banal na puso ni Jesus ay maihahambing sa mga matitigas na tapyas ng bato. Nakasulat sa kanya ang mga salita ng tipan sa puso niya. At iyon ang prototipo, yan ang kailangan nating mading. Mga salita ng tipan na nakaukit sa ating mga puso. Pero ngayon, kaya ang 3 bagay na ito ay inilalagay sa loob. At anong sinabi ng Diyos kay Moises na gawin? Para takpan ito gamit ang pantakip na ito, tama ba? Anong tawag sa pantakip na yan? Upuan ng awak. Iba ang luklukan ng ama. Hiwalay ito sa kaban. Ang kaban ay gawa sa kahoy at binalutan ng ginto, tama ba?
Mga Babyon. Ang takip, ang luklukan ng awa ay isang matibay na piraso ng purong ginto. Ang luklukan ng awa, ang takip, ay isang matibay na piraso ng ginto. Naiisip mo ba kung gaano kabigat iyon? Napakabigat, di ba? At iyon ay upang takpan ang kaban ng tipan na parang isang takip. At ang dalawang kerubin ay nasa ibabaw nito, tama ba? Ang dalawang kerubin ay kaisa ng binhi ng awa. Kaya hindi naman yung gagawin mo ng hiwalay ang mga kerubin tapos ididikit mo sa binhi ng awa. Hindi. Gawa lahat ng ito sa iisang matibay na piraso ng ginto. Isang piraso lang lahat. At sinabi ng Diyos, doon kita makikipagkita. Saan? Nasaan na yan? Sa itaas. Ang luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kerubin. Anong naroon? Diyos at ang asul. Diyos at ang asul. Ngunit, Anong nasa pagitan ng dalawa, mga kerubin? Walang kahit anoon. Walang kahit ano doon. At sinabi ng Diyos, pusa kitang makakasama ron. Upang ang mga Israelita ay hindi gumawa ng anumang imahe niya. Walang kahit ano doon, at doon naroon ng Diyos. Sa itaas, ang luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang bata. At doon nakipag-usap ang Diyos sa mga Israelita. Mula roon ay kinausap ng Diyos si Moises. Kaya tingnan natin ang nakatutubos na kahalagahang pangkasaysayan ng kaban ng tipan. Ang kaban ay isang paglalarawan ni Hesukristo. At lalo na ang luklukan ng awa. Ang kaban ay natatakpan ng luklukan ng awa, tama ba? Ngayon, ang ibig sabihin niyan ay hindi hahatol ang Diyos gamit ang mga pamantayan ng batas na nasa loob ng kaban. Tinakpan niya, isinara, ayaw buksan. Yan ay naglalarawan ng nagbabayad salang biyaya ni Hesukristo. Jesus! Kung hahatulan tayo ni Jesus gamit ang mga pamantayan ng batas, anong mangyayari sa atin? Mamamatay tayong lahat, di ba? Pupunta kaming lahat sa Sus Mariosek, di ba? Kaya tinakpan ito ni Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang awa at ng kanyang gawa at ng kanyang dugo sa krus. Pangalawa, ito ay higit pang sumisimbolo sa imahe ng pinabanal na santo na muling isinilang sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus. Bakit ang kaban ng tipan? Ihayag ang larawan ng pinabanal na santo? Dahil nasa loob nito ang dalawang tapyas na bato ng patotoo. Tama ba? Bilang mga taong muling isinilang sa pamamagitan ng bagong tipan, ang kaban ay sumisimbolo kung paano natin isinasapuso ang salita ng Diyos. Anong dapat gawin ng mga tao ng bagong tipan? Dapat isapuso ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay dapat na nakaukit sa ating puso. Kaya ang kaban ng tipan ay nagpapakita sa atin ng isang larawan ng mga tunay na banal ng bagong tipan. Ito ang kailangan nating maging. Ang salita ay nasa atin. Ibig sabihin, tayo ngayon ay ang kaban ng tipan na naglalaman ng salita ng Diyos o dapat man lang tayong maging ganun. Yan ang kailangan nating pagsikapan upang maging. Amen? Kaya nabasa natin ang Jeremias 31 hanggang 33 at ikalawang Korinto 3:3, tama ba? Kaya ang kailangan nating gawin ay masigasig na iukit at iukit ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Iyan ang tungkulin ng bawat banal na tumanggap ng bagong tipan. At naniniwala akong iyon ang dahilan kung bakit kayo nandito, hindi ba? Itong ginagawa namin. Nagsusumikap, nagpupursigi sa isang piraso ng bato. Hindi mo namang nagagawa yan pagkatapos lang ng isang beses, di ba? Kailangan mo lang ituloy yan at matatagalan pa yan. Pero kapag tapos na, permanente na ito. Hindi ito mabubura, ito ay magpakailanman.
Kaya ang luklukan ng awa na ito ay sumisimbolo sa sakripisyo ni Kristo na tumatakip sa lahat ng ating mga kasalanan.